Magandang araw mga kalapatids. Share ko sa inyo info, sistema kung bakit ako nanalo sa 6th MacArthur National Race. Simula akong magkalapate 2009. So, namili ako ng mga ibon na magaganda. At the same time, nagre-research ako ng sistema. Unti-unti, nagtatanong ako sa mga marunong magkalapate, nag-i-interview ako kung paano maglipad ng kalapate lalo na sa karera. Hindi magkakatotoo yung panaginip ko kung walang MacArthur Race. Sa national race and prestige, pag nanalo ka, talagang magaling ang ibon mo. Titingilain. Lagi kong china-challenge yung sarili ko. Kada season, laging merong improvement. Yung bloodline ng ibon ko is mixes ko na. Isa sa mga pinagkunan ko ng magulang nito, si Daybreak Love, Philip Nibongko. Through him, nakapag-breed ako ng mga pang MacArthur race ko. Tapos nilagyan ko ng mga ibang mixes, yung Emil, Bastin, yun ang line na ginagamit ko ngayon. Ang tawag ko sa kanya ngayon, Hambendi line. Ito yung sample ng isang paayos sa breeder. Yan. Papakilala ko muna to ha. Ito yung nanay ng MacArthur ko. Yan. Sample ng healthy breeder. Pakpak niya malinis, buo, puting-puti, walang kuto. Simula sa breeding, titingnan mo yung background ng breeder. Long distance, short distance, mid distance. Kanino ka makikipaglaban? Sa long distance. Malinis yung mata niya, yung paligid ng mata malinis, yung ilong malinis, yung ngala-ngala malinis. At pag hinawakan mo, yan. Pag nag-pair sila, malinis sila, healthy. Sa katawan, okay lang basta huwag naman masyadong mataba. Depende sa katawan ng ibon. May kanya-kanya katawan. Pero as long na nakikita mo, pag hinawakan mo ganun, mararamdaman mo yung energy niya. Yung itlog nila, dapat malinis yung bilog, halos puti lahat. Pag inakay na, dapat hindi ka magmiminti sa pakain, sa supplements. Kailangan yung dumi nila buo, hindi kalat. Then titingnan ko yung sa ilong nila, talukap ng mata, hahawakan ko yung katawan. Kailangan bilog siya. Kasi healthy, makikita mo naman, na-differentiate ko between a good breeder saka hindi healthy na breeder. Ito si Bulalakaw, 6th MacArthur champion. Okay, ito siya. 8 months pa lang siya nung lumipad ng MacArthur race. No, nung nag-MacArthur, kulang pa siya ng isang pakpak. Pero, okay. Speed nito, mabagal to eh. Mabagal na ibon, usually 800, 900 ang speed niya. Ito ang flyer lock ko. Ito, dito nakatira yung nag-champion na MacArthur. Ang galing ng ibon. Yan. Okay, so ito sistema ng loft ko. Ginawa ko to para kahit wala ako sa bahay, pwedeng magpakain ng mga anak ko. And hindi madudumi yan basta-basta. So ito tawag dito is foyer. Dito ako nagpapakain. Nandito yung mga ibon. Yan. Dito ang south ko sa kanan. Dito ang north. Mga north. Ito lang yung simpleng bahay na nanalo ng 6th MacArthur National Race. Sa conditioning natin, lagi natin i-consider yung condition natin bilang fancier. Kailangan bilang fancier, ready kang manalo and ready ka ring matalo. Kasi kung hindi ka marunong matalo,
next season titigil ka na. Nasira kayo sa kainan ko. Ino-consider ko na dapat first training pa lang, lagi ng kondisyon ng ibon. All throughout the year, healthy siya, wala siyang sakit. Pagdating ng training, yung pagpakain ko is fix lang, same lang lahat. Hanggang bago mag-fun race. Then pagdating ng fun race, saka lang ako magdadagdag ng mais, ng konting soft. Then pagdating ng derby, same, hanggang palayo ng palayo. Sa habang lumalayo, nagdadagdag ako ng mais and soft. Lagi kong tinututukan yung respiratory nila. And minsan yung sa mga lower part nila, sa mga like yung mga dumi, lagi kong tinitingnan yun. Every day, every night. The week before MacArthur, Monday, Matic, 3 days nag-prevention ako. Ginamitan ko sila ng bawang, luya, and oregano. For 3 days yun. And after 3 days, nagbigay ako ng malunggay and probiotic. For 3 days din yun. Then, after that, plain lahat. Okay, ito yung probiotic ko. Kailangan mong paligo kayo twice a week with salt and vinegar para matanggal yung mga insekto sa katawan ng ibon. Lahat tayo mayroon kanya-kanyang passion na tinatawag. Nangyari na, naging champion ako dun sa passion ko eh. So, one of the greatest achievement na nagawa ko sa buhay ko. Siguro kahit wala na ako, nandiyan pa rin yung marka na yan, yung history. So, this is my part of contribution sa pigeon world. Next challenge ko, I challenge myself to be better, wiser, and to prove na hindi tsamba. Hindi tsamba yung ginawa ko. So, hopefully, I wish na may bulalaka ulit na dumaan and maging totoo ulit yung wish ko ngayon. Ayan, nagpa na! Yes! Champion! Malaking naitutulong yung alagang magaling sa pagkakalapati kasi binibigyan nila ng info, ng ideas, yung mga bagong manlalaro and mga lumang manlalaro. Kumbaga may success din pala sa pag-iibon.